Hindi maiisip, pero hindi na imposible. Matagal nang inaasahan ng mundo ang pagsakop ng China sa Taiwan. At sinabi ni Xi Jinping na tiyak ang muling pagkakaisa. Pero maaring naghahanda ang Beijing ng mas ambisyoso at mapanganib na bagay sa likod ng eksena. Dumarami ang mga ebidensya, kabilang na ang mga nalik na intelihensya mula sa Russia, na nagpapahiwatig na maaring unahin ng China ang Siberia, hindi ang Taiwan. Kapag nangyari iyon, pwedeng biglang magbago ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Sa unang tingin, mukhang nakakatawa ito. Bakit sasakupin ng China ang isa sa pinakamalapit at mas nagkakaisang kaalyado nito ngayon? Dahil sa mga parusang inilagay ng kanluran na nagputol sa koneksyon ng Rusya sa Europa at Hilagang Amerika, lalo nang tumitingin ang Kremlin sa silangan para mapanatili ang kalakalan at pamumuhunan. Kailangan nitong suportahan ang ekonomiya sa gitna ng digmaan. Tunay na tumugon ang China sa panawagan mula nang magsimula ang pananakop sa Ukraine. Ang higanteng Asyano ang pinakamalaking bumibili ng fossil fuels ng Rusya at nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa langis, uling at gas. Tumaas ang kalakalan ng Rusya at China sa United States $200 at 45 bilyon noong 2000 at 24 doble kumpara noong 2020. Karamihan sa iniluluwas ng Rusya ay fossil fuels at likas na yaman, habang ang inaangkat ng China ay kotse, traktora, electronics at produktong pangkonsumo. Sa maraming paraan, dahil lang sa China, kaya buhay pa ang ekonomiya ng Rusya at nagagawa nitong ipagpatuloy ang magastos nitong digmaan sa Ukraine. Ayon sa opisyal ng Rusya, ganito ito katagal. Kung wala sila, ang China, hindi kami makakagawa ng misil o drone at bumagsak na ang ekonomiya. Kung gusto nila, tapos na ang digmaan noon pa. Ang patuloy na pamumuhunan ng Beijing sa langis ng Rusya ay tumulong magbalanse sa pagbaba ng pagdepende ng ibang bansa, gaya ng Europa, sa yaman ng Rusya. Noong dekada 2020, tinulungan ng China ang Rusya na umiwas sa parusa ng kanluran at mag-angkat ng dual-use goods para sa makinarya ng digmaan. Ang dual-use products ay mga produktong pwedeng gamitin sa sibilyan at militar, tulad ng ilang chemical o electronic components gaya ng sensors at computer chips. Maliban sa Hilagang Korea at Iran, ayaw ng ibang bansa na magpadala ng armas o sasakyang militar sa Rusya. Naiiwasan ng China ang isyong ito at napapanatili ang kanilang posisyon habang nagdadala ng materyales at produkto sa Rusya para sa paggawa ng tangke at drone. Hindi kayang gawin ng Rusya ang mga produktong ito, kaya sobrang dependent sila sa China para sa supply. Ang mga leader ng dalawang bansa, sina Putin at Xi, ay tila mas naging malapit nitong mga nakaraang panahon. At ilang beses na ring nagkita ng personal. Nagdaos din ng maraming joint military exercises ang militar ng dalawang bansa nitong mga nakaraan. Ngunit nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Noong 2024 may 11 magkasanib na ehersisyo ang China at Rusya. Pero 4 lang noong 2025. Makikita sa trade chart na bagamat China pa rin ang pangunahing mamimili ng yaman ng Rusya, nagsisimula ng bumaba ang halaga ng kanilang pamumuhunan. Habang nagpapakitang gilas ang dalawang bansa sa magandang relasyon, maaaring may mga problemang nabubuo sa likod ng tabing. Batay sa ulat ng Royal United Services Institute, pangunahing think tank ng United Kingdom sa depensa at seguridad. Ipinapakita ng relasyong ito na parang transaksyonal lang, kung saan sinasamantala ng China ang kahinaang pang-ekonomiya ng Rusya. Sa huli, si Putin, sa pamamagitan ng kanyang mga pangarap ng Russian revanchism, ay ginawang kasangkapan ang Rusya para sa kanyang ambisyoso at hindi mapagkakatiwala ang kapitbahay sa silangan. Ayon sa ulat ng Institute for New Economies ng Bangko ng Finland, sinimulan ng samantalahin ng mga exporter mula China ang huminang posisyon ng Rusya. Tumaas ang presyo ng dual-use goods na papuntang Moscow. Naabot ang halos 70 pagtaas mula 2,000 at 21,000 at 24 kumpara sa 9 lang para sa parehong produkto sa ibang bansa. Dahil dito, binawasan ng Rusya ang ilang binibili nila. Ayon sa opisyal ng Rusya,
Hindi ganoon kainit ang relasyon nila sa China. Sa labas, hindi umaakto ang China bilang kaalyado. Minsan binibigo at pinipigilan nila ang bayad. Minsan sinasamantala at minsan lantaran ang pagnanakaw. Walang tunay na kaalyado rito. Sa loob ng Federal Security Service ang pangunahing ahensya ng intelihensya ng Rusya. Mas matindi pa ang mga opinyon. Ibinunyag ito noong Hunyo 2025 nang makuha ng Ares League Cybercrime Group ang 8 pahinang ulat at ibinahagi sa mga mamamahayag ng New York Times. Ipinasa nila ito sa mga ahensya ng intelihensya ng kanluran at ibinahagi ang ilan sa mga nakakaintrigang detalye nito online para makita ng lahat. Inilalarawan ng ulat ang isang tensyonado at mabilis na umuunlad na labanan ng intelihensya na nagaganap sa anino sa pagitan ng dalawang bansa. Ibinunyag rin na bago salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, inaprubahan ng Federal Security Service ang bagong kontra-intelihensyang programang Entente 4. Ngayon malinaw ang layunin ng programang ito upang pigilan ang mga espiya ng China na sirain ang mga interes ng Russia. Ang timing din ay nagsasabi ng marami dahil noon ay maglalaan na ang Russia ng napakaraming militar nitong yaman sa Ukraine. Nababahala ang kanilang mga ahensyang paniktik na baka samantalahin ng China ang kahinaan at pagkaabala ng depensa ng bansa. Dahil dito, binuo ang bagong unit ng paniktik na tutok sa pagsubaybay sa aktibidad ng paniktik ng China at pagbibigay babala sa banta. May ilang nakakabahalang natuklasan ang unit na iyon tungkol sa pananaw ng Kremlin. Ayon sa ulat, may mga sa Federal Security Service na itinuturing ang China bilang kalaban at banta sa seguridad ng Rusya. Iniulat ng mga opisyal na pinalalakas ng Beijing ang pagre-recruit ng Russian spy para makuha ang mga sensitibong lihim at teknolohiya ng militar ng Rusya. Sinubukan pa nilang akitin ang mga diskontentong siyentipikong Ruso na sumali sa kanila o magbigay ng classified na impormasyon. Inutusan ng Federal Security Service ang mga opisyal na harangin ng banta at pigilan ang paglipat ng estratehikong impormasyon sa mga Tsino. Nagsagawa sila ng mga personal na pagpupulong sa ilang mga mamamayang Ruso na malapit na nagtatrabaho kasama ang China. Sinabihan sila na sinusubukan ng Beijing samantalahin ang Russia at binalaan na huwag magbahagi ng mahalagang impormasyon. Inutusan din ng ahensya na ipunin pa ang impormasyon ukol sa mga gumagamit ng WeChat, isa sa pangunahing messaging app ng China. Nahack nila ang telepono ng mga espiya at inanalisa ang datos para matuklasan ang tunay na intensyon at plano ng China. Bilang resulta ng mga gawaing ito, inaangkin ng mga opisyal ng Federal Security Service na nakakita sila ng ebidensya na aktibong nag-eespiya ang China sa mga operasyong militar ng Rusya sa Ukraine upang mapabuti ang kanilang pag-unawa sa mga sandata at pakikidigma ng kanluran. Hindi lang iyon, kundi sa pinakamalaking revelasyon ng buong ulat. Ipinahayag din ng Federal Security Service ang takot na ang China ay naglalatag ng mga hakbang upang maghain ng pag-aangkin sa teritoryo ng Rusya. Sinasabi rin nila na ang mga ahente ng China ay kasalukuyan nang nag-ooperate sa rehiyon ng Arctic gamit ang mga kumpanya ng pagmimina at mga research center bilang panakip sa kanilang tunay na gawaing paniniktik. Matagal nang kinatatakutan ng mga opisyal at nasyonalista ng Rusya na sakupin ng China ang teritoryo ng Rusya. Ang dalawang bansa ay may pinakamahabang hangganan sa mundo na 2,600 at 15 milya o 4,200 at 8 kilometro, ngunit hindi talaga sang-ayon ang China sa pagkakaguhit nito. Matagal nang sinasabi ng mga nasyonalista ng China na hindi patas ang mga kasunduang ginamit ng Rusya noong ika-19 na siglo para aneksahin ang mga lupain, gaya ng Vladivostok sa baybayin ng Pasipiko. May mga umaasang muling iguguhit ang mapa at maaangkin ng China ang mga lupang tingin ng marami ay kanila. Sa maraming paraan, hayagan ng inilatag ng China ang pundasyon para dito. Noong 2023, naglabas ito ng mga bagong mapa na may makasaysayang pangalang Chino para sa mga bayan at lungsod sa Rusya. Nag-utos ang Ministry ng Likas na Yaman na lahat ng bagong mapang Chino tungkol sa malayong silangan ng Rusya ay dapat gumamit ng pangalang Chino, hindi Ruso. Halimbawa, tinatawag ang Vladivostok na Haishenwai. Napansin din sa mga mapa ng China ang pagbabago sa isang isla sa international na hangganan.
Ang Bolshoy Ussuriski Island, Ruso, o Black Bear Island, Chino, ay nasa tagpuan ng Amur at Ussuri Rivers at pinaghahatian ng China at Rusya mula 2008 border agreement kung saan malaki ang bahagi ng China at ang natitira ay sa Rusya. Ipinapakita ng bagong mapa ng China na ang isla ay tuluyan ng kasama sa kanilang hangganan. Iniulat din na nagsimula ng bumili ng malalaking lupa ang mga magsasakang Chino sa Primorsky Krai, hangganan ng Rusya. Ibinigay ang rehiyong ito sa Rusya ng dinastiyang Qing noong 1860 pero simula noon naging interesado rito ang mga tagapagpatupad ng patakaran at nasyonalista ng China. Tulad ng madalas sabihin ni Vladimir Putin na ang Ukraine ay pag-aari ng Rusya, ganoon din ang tingin ng pamunuan ng China sa Primorsky Krai at iba pang malalayong teritoryo ng Siberia. Dahil palaging binibigyang diin ni Xi Jinping ang kahalagahan ng dakilang muling pagbuhay ng China, posible talagang nais ng China angkinin ang mga teritoryong ito. Lumalaking alalahanin ito para sa Rusya, lalo na sa kasalukuyang geopolitikal na katayuan ng bansa. Ang matatag nitong ekonomiya ay labis na naapektuhan ng pagkalugi sa digmaan, parusa, at internasyonal na pag-iisa. Ayon sa ulat ng Federal Security Service, sinimulan na umano ng mga akademikong Chino ang pagsusulong ng teritorial na pag-aangkin laban sa Rusya at nagtitipon ng ebidensya para suportahan ito. Naghahanap daw sila ng bakas ng sinaunang Chino sa malalayong silangang Rusya, posibleng para maimpluwensyahan ang opinyon ng mga lokal at pagtibayin ang kwento na may makatarungan at lehitimong pag-aangkin ang China sa mga lugar na iyon. Bilang tugon, ang Federal Security Service, inuutos ng Federal Security Service sa mga opisyal nito na ilantad ang ganitong uri ng revanchistang pag-uugali at kontrahin ang mga tangka ng China na gamitin ang mga siyentipiko o pondo ng mga arkibo ng mga Ruso para suportahan ang kanilang pananaliksik. Sa memo, inatasan ang pagsagawa ng preventive actions laban sa mga Ruso na sangkot sa mga aktibidad na iyon. Higpitan ang pagpasok ng dayuhan sa bansa bilang hakbang ng impluwensya. Ngunit hindi lang sa malayong silangan kailangang mag-alala ang Rusya tungkol sa pagpasok ng China sa kanilang lupa o pagpapalawak ng sariling saklaw ng impluwensya. Nalaman ng Federal Security Service na may bagong estratehiya ang Beijing para palakasin ang impluwensya at soft power nito sa gitnang Asya. Dating bahagi ng Unyong Soviet ang marami rito at matagal nang umaasa sa Rusya para sa kalakalan, seguridad at suporta. Sinimulan ng China ang paraang ito sa Uzbekistan. Ayon sa Federal Security Service Intelligentsia, hindi nito tinatalakay ng detalyado kung paano gumagana ang estratehiya o kung ano ang kasangkot, maliban sa maikling pagbanggit ng isang uri ng makataong palitan. Dahilan ito ng matinding pag-aalala sa Rusya na wala ang marami sa kasunduang pangkalakalan at internasyonal na koneksyon ng bansa dahil sa pabaya at marahas nitong mga aksyon. Sa Ukraine, mabilis na uubos ang mga kaibigan nito at desperado itong mapanatili ang koneksyon sa mga bansang dating umaasa rito, tulad ng Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan at Turkmenistan. May ilang bansa na nagpapakita na ng senyales ng paglayo sa Moscow at napagtatanto na ito ng kanilang mga leader at opisyal. Ayon sa Hudson Institute, maaaring hindi na ideal ang Russia bilang katuwang sa trabaho matapos ang digmaan ng Russia at Ukraine at mga parusang mula sa kanluran. Ang 5 sentral na republika ng Asya, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan at Tajikistan ay iinaayos ang patakarang panlabas, pinagtitibay ang soberanya at tinatanggap ang multipolar na hinaharap. Ang pagbabagong alyansa sa rehiyon ay nagtapos sa mahabang monopolyo ng Russia sa gitnang Asya. Ngayon, may mga bansang tumitingin na sa kanluran at nagpapalakas ng ugnayan sa Estados Unidos at Europa. Kung tama ang Federal Security Service, maaaring lumingon ang ilan sa silangan, bumuo ng koneksyon sa China at tuklasin ang bagong mga kasunduang pangkalakalan at seguridad na unti-unting magpapahina sa ugnayan nila sa Moscow. Habang lumalakas at nagkaka-impluwensya ang China sa mga rehiyong ito at iba pa, mas nagiging kumpiyansa itong kumilos laban sa Rusya. Hindi pa dito natatapos ang ibinunyag ng Federal Security Service.
Ipinakita rin nito ang interes ng Tsina sa Arctic at Northern Sea Route na sakop ng Rusya sa hilagang baybayin nito. Noon, ang mga tubig sa tabi ng baybayin na iyon ay masyadong nagyayelo para sa paglalayag, kaya't kakaunti lang ang halagang pang-ekonomiya nito. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagbabago ng klima, tumataas ang temperatura at natutunaw ang mga yelo, maaaring maging mas mainam at mahalagang ruta ng paglalayag ang bahaging ito ng mundo. Pwedeng pabilisin daw nito ang biyahe mula Asya papuntang Europa. Magpapabilis ito ng kalakalan ng Tsina sa maraming bansa na magpapataas sa dami at halaga ng inaangkat at iniluluwas. Dati, mahigpit na kinontrol ng Rusya ang mga gawain ng Tsina sa Arctic. Dahil mahina ang bansa, maaaring ito na ang tamang panahon para kumilos ang Beijing habang dumarami ang parusa mula sa kanluran. Naniniwala ang Beijing na kailangan ng Rusya ang tulong ng Tsina para sa lumang infrastruktura nito sa Arctic. Totoo, nangyayari na ito kamakailan. Ang kumpanyang Ruso na Novotek na nagbebenta ng gas ay humihingi ng tulong mula sa Tsina upang maisalba ang kanilang proyekto sa Arctic na liquefied natural gas. Matapos nilang makatrabaho noon ang kumpanyang Amerikano na Baker Hughes. Ayon sa Federal Security Service, may mga espiya mula Tsina na nasa Arctic para mangalap ng impormasyon sa mga plano at pag-unlad ng Russia doon. Dahil sa lahat ng ito, kapag pinag-isipan ang mga kalamangan at kahinaan ng pagsakop sa Siberia o Taiwan, madali talagang makita kung paano maaaring magpasya ang Tsina na ang paggalaw laban sa Russia ang mas matalino at mas estratehikong desisyon sa panahong ito. Sa papel, nakakatawa iyon, lalo na't mas malaki at makapangyarihan ang Russia kaysa Taiwan. Ito ay 400 at 75 na beses na mas malaki kung tutuusin. At may populasyon na 6 na beses na mas marami. Pero hindi ito usapin ng laki ng inaakalang lakas militar, kundi usapin ito ng oportunidad at tamang tiempo. Sa tingin ng Beijing, hindi pa ngayon ang tamang oras para atakihin ang Taiwan. Huwag nating kalimutan na kahit maliit ang isla, ito ay 100 milya ang layo mula sa Tsina dahil sa Taiwan Strait. Napatunayan sa mga nakaraang labanan na mahirap ang pagtawid sa malalaking anyong tubig para sa mga bansang nakikidigma. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, imposible para sa mga puwersa ni Hitler na tawirin ang 22 milyang pagitan ng Pransya at nagkakaisang kaharian. Mas malawak ang kipot ng Taiwan at bantay sarado ito ng modernong militar ng Taiwan at mga kaalyado, kabilang ang Estados Unidos. Ayon sa Wargame ng Center for Strategic and International Studies, noong 2023, halos tiyak na mabibigo ang anumang tangka ng China na sakupin ng Taiwan at magdudulot ito ng malalaking pagkalugi sa lahat ng sangkot. Ayon sa pag-aaral, sa 3 linggong labanan, posibleng mawalan ang China ng mahigit 10,000 sundalo at maraming eroplanong at barkong pandigma. Malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Ayon sa isang pagsusuri, noong 2024 na isinagawa ng Bloomberg Economics, tinatayang aabot sa 10 trilyong dolyar ang magiging gastos ng mundo kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan, o katumbas ng 10% ng kabuuang gross domestic product ng buong mundo. Masisira rin ang global supply chain dahil pangunahing gumagawa ng mahalagang semiconductor ang Taiwan na mahalaga sa teknolohiya sa buong mundo. Dahil sa malaking gastos at panganib ng digmaan kontra United States at mga kaalyado, madaling maintindihan kung bakit maaaring iwasan ng Tsina ang pag-atake sa Taiwan sa ngayon. Ngunit ang pagsalakay sa Rusya ay malamang na hindi magdudulot ng ganoong kalalaking epekto. Una, kakaunti lang ang mga kaalyado ng Rusya ngayon at, sa katunayan, labis itong umaasa sa Tsina para mabuhay. Walang malaking koalisyon ng mga bansa na agad tutulong kung tawirin at angkinin ng PLA ng Tsina ang teritoryo nito. Malawak at sagana sa likas na yaman ang Siberia, gaya ng langis, gas, ginto, diamante, at bihirang mineral na mahalaga sa ekonomiya ng Tsina. Ang Siberia ay mayaman sa malinis na tubig,
At ang lawa ng Baikal lang ay may 20% ng hindi nagyayelong malinis na tubig sa mundo. Maraming tuyong hilagang probinsya ng China ang hirap dahil sa tagtuyot at kakulangan ng tubig. Ang kontrol sa napakaraming mahalagang yaman ay maaaring magdala ng malaking benepisyo. Mas mahalaga sa ekonomiya ng China ang pagkontrol ng ilang yaman ng Siberia kaysa sakupin ang Taiwan. Sa wakas, magkakaroon na ito ng yamang kailangan para maabot ang target na gross domestic product. Matutugunan nito ang patuloy na tumataas na pangangailangan sa enerhiya at masisiguro ang mahahalagang materyales na kailangan nito para suportahan ang iba pang proyekto, tulad ng patuloy na modernisasyon ng militar at pamumuhunan sa berdeng teknolohiya. Kaya, habang Taiwan pa rin ang pangmatagalang layunin, mas lohikal, mahalaga, at abot ng China ngayon ang Rusya bilang target. Kung tama ang Federal Security Service, isinasagawa na ang mga plano sa pananakop dahil pinalalakas ng China ang militar bago ang sentenaryo ng PLA sa 2000 at 27 maaaring malapit na ang ganap na pananakop. Para malaman kung paano lalong lumala ang sitwasyon ng Russia kaysa sa inaasahan ni Putin, panoorin ang video na ito tungkol sa totoong bilang ng mga nasawing sundalong Ruso sa Ukraine, o panoorin ang paliwanag namin kung paano ang desperadong pagnanais ni Putin sa kapangyarihan ay bumalik sa kanya at nagdulot ng malalang pinsala sa reputasyon, pagkakaisa at ekonomiya ng kanyang bansa. At sa huli, para siguradong hindi ka mahuhuli sa mga bagong balita tungkol sa militar at mga detalyadong video report tulad nito, mag-subscribe ka na sa aming channel ngayon.